Sa gitna ng tensyon sa pandaigdigang supply chain, isang sorpresang hakbang ang ginawa ng Pilipinas na yumanig sa industriya ng teknolohiya sa Southeast Asia. Ang balitang paghinto ng semiconductor exports patungong Vietnam upang bigyang daan ang mas malalim na ugnayan sa Japan ay nagdulot ng malaking palaisipan sa mga eksperto. Ang desisyong ito ay hindi lamang tungkol sa negosyo, kundi isang malaking sugal sa geopolitikal na aspeto ng rehiyon. Marami ang nagtatanong kung ito ba ay simula ng bagong alyansa o isang estratehikong pagkakamali na magpapahina sa ASEAN integration. Sa nakalipas na mga buwan, nakita natin ang pag-usbong ng Japan bilang pangunahing mamumuhunan sa infrastruktura at teknolohiya ng Pilipinas. Ang paglipat ng prioridad mula sa Vietnam patungong Tokyo ay nagpapakita ng nagbabagong ihip ng hangin sa kalakalang panlabas ng bansa. Habang ang Vietnam ay mabilis na nagiging hub ng electronics, ang Pilipinas naman ay tila pumipili ng panig sa mas matatag na partner. Ngunit sa likod ng mga numerong ito, may mga komplikadong dahilan kung bakit kailangang limitahan ang daloy ng chips sa ibang kapitbahay. Ang semiconductor industry ay ang bagong langis ng modernong mundo at ang bawat bansa ay nag-uunahan para sa seguridad nito. Hindi nakapagtataka na gamitin ng gobyerno ang yaman na ito bilang leverage sa pakikipagnegosasyon sa mga superpower tulad ng Japan. May mga haka-haka na ang hakbang na ito ay may kinalaman sa mga kasunduan sa seguridad at depensa sa West Philippine Sea. Kung titingnan ng mabuti, ang bawat export permit na hinaharangan ay may katumbas na diplomatikong mensahe na ipinapadala sa buong mundo. Ang Japan ay nagalok ng mga insentibo na mahirap tanggihan, kabilang ang paglilipat ng teknolohiya at direktang tulong sa lokal na pagmamanupaktura. Sa kabilang dako, ang Vietnam ay direktang kakumpetensya ng Pilipinas sa pag-akit ng mga foreign investors sa sektor ng electronics. Hindi ito usapin ng pag-ayaw sa Vietnam, kundi isang masusing kalkulasyon para sa pangmatagalang interes ng ekonomiyang Pilipino. Ang bawat bansa ay may karapatang protektahan ang sariling industriya, lalo na kung ang supply ay limitado at ang demand ay nasa rurok. Ang reaksyon ng mga merkado ay halo-halo, kung saan ang ilang analyst ay nagbabala tungkol sa posibleng pagganti ng mga bansang apektado. Gayunpaman, nananatiling matatag ang administrasyon sa paniniwalang ang Japan ang susi sa modernisasyon ng ating digital infrastructure. Dapat nating unawain na sa larangan ng global trade, walang permanenteng kaibigan. Tanging permanenteng interes lamang ang nangingibabaw. Ito ang realidad na kinakaharap ng ating bansa habang sinusubukan nating iposisyon ang sarili sa gitna ng tech war. Ang Vietnam ay kilala sa kanilang agresibong paglago at ang pagkawala ng supply mula sa Pilipinas ay tiyak na makakaapekto sa kanilang production lines. Maraming pabrika sa Hanoi at Ho Chi Minh City ang umaasa sa mga components na gawa sa ating mga export processing zones. Ngunit kailangan ding isipin ng Pilipinas ang sariling kakayahan na makipagsabayan sa mabilis na pagbabago ng global standards na dala ng mga Japanese firms. Ang Japan ay hindi lamang mamimili, kundi isang strategic partner na nagbibigay ng high-end research and development opportunities na hindi pa natin nakukuha sa iba. Ang pakikipagtulungan sa Tokyo ay nangangahulugan ng mas mataas na kalidad ng trabaho para sa mga Pilipinong engineer at tekniko sa hinaharap. Hindi sapat na tayo ay taga-assembly lamang. Kailangan nating maging bahagi ng disenyo at inobasyon para tunay na umunlad ang ating bansa. Ang geopolitical na aspeto ay hindi rin pwedeng balewalain dahil ang Japan at Pilipinas ay may parehong pananaw sa kapayapaan sa Indo-Pacific region. Sa pamamagitan ng pagpapalakas ng semiconductor ties, mas lalong nagiging matibay ang pundasyon ng ating mutual defense at economic cooperation agreements. Ang hakbang na ito ay tinitingnan ng marami bilang isang paraan upang bawasan ang pagdepende sa mga supply chains na madaling maapektuhan ng tensyon. Ang video na ito ay base sa pananaliksik at mga available na sources. Ang layunin nito ay magbigay ng impormasyon at hindi upang kumontra sa anumang politikal na posisyon. Mahalaga ang malayang talakayan tungkol sa mga isyong nakakaapekto sa ating ekonomiya at ugnayang panlabas. Sa dulo ng araw, ang bawat impormasyon ay dapat suriin ng may kritikal na pag-iisip upang tunay na maunawaan ang sitwasyon. Sa kabila ng mga kritisismo, kailangang makita ang mas malawak na litrato kung saan ang Pilipinas ay nagiging aktibong manlalaro sa global tech stage. Ang desisyong pabora ng Japan ay maaaring magdala ng bilyon-bilyong dolyar na halaga ng investments na magpapabago sa mukha ng ating lokal na industriya. Ang hamon ngayon ay kung paano natin mapapanatili ang balanse sa pagitan ng ating mga obligasyon sa ASEAN at ang ating mga strategic alliances. Hindi madali ang landas na ito, pero ito ay kinakailangan upang hindi tayo mapag-iwanan sa mabilis na takbo ng makabagong panahon. Maraming eksperto ang nagmumungkahi na dapat din nating palakasin ang sariling domestic consumption ng semiconductors upang hindi tayo masyadong umaasa sa exports.
Ang pagbuo ng sariling ecosystem sa loob ng bansa ay magbibigay sa atin ng higit na kontrol at proteksyon laban sa mga panlabas na shock sa merkado. Kung magagawa nating gamitin ng mga Japanese investments upang itayo ang ating sariling mga planta, mas magiging matatag ang ating ekonomiya laban sa anumang krisis. Ang integrasyon ng teknolohiya sa ating agrikultura at serbisyo ay isa ring potensyal na bunga ng pakikipagtulungan nating ito sa mga dayuhang eksperto. Ngunit kailangan ding mag-ingat dahil ang sobrang pagkiling sa isang bansa ay maaring magdulot ng limitasyon sa ating mga option sa hinaharap na pakikipag-ugnayan. Ang diplomasya ay parang chess. Kailangang laging handa sa susunod na galaw ng kalaban o kasamahan upang hindi matrap sa isang sulok. Ang Vietnam, bagamat apektado ngayon, ay tiyak na gagawa rin ng paraan upang punan ang kakulangan sa kanilang supply chain mula sa ibang bansa. Ang kompetisyon sa Southeast Asia ay mas tumitindi at ang Pilipinas ay kailangang maging mas mabilis at mas matalino sa bawat pulisiyang ipinapatupad nito. Ang mga manggagawang Pilipino sa sektor ng electronics ay ang direktang makakaranas ng epekto ng pagbabagong ito sa ating export destination at priority partners. Kung ang kapalit ng paghinto ng export sa Vietnam ay ang pagdagsa ng mas advanced na makinarya mula sa Japan, maaaring ito na ang simula ng industrial revolution sa bansa. Mahalagang matiyak ng gobyerno na ang mga benepisyo ng strategic ties na ito ay makakarating sa ordinaryong mamamayan at hindi lamang sa malalaking korporasyon. Ang transparency sa mga ganitong klaseng deal ay krusyal upang makuha ang tiwala ng publiko at ng mga international trade organizations. Sa huli, ang semiconductor saga na ito ay isang paalala na ang teknolohiya at politika ay hindi kailanman mapaghihiwalay sa modernong panahon na ating kinabibilangan. Ang bawat microchip na lumalabas o nananatili sa ating bansa ay may dalang bigat na makakaapekto sa ating kinabukasan bilang isang nasyon. Patuloy nating babantayan ang mga susunod na kaganapan dahil ang kwentong ito ay malayo pa sa katapusan at marami pang revelasyon ang darating. Maraming salamat sa pagsama sa pagsusuring ito at naway nagbigay ito ng mas malalim na perspektibo sa kung ano ang tunay na nangyayari sa likod ng mga balita. Paano mo sa tingin makakaapekto ang desisyong ito sa presyo ng electronics sa ating lokal na merkado sa darating na mga taon?